Napakasakit. Di ko maintindihan kung bakit ganito sila sa akin. Ginawa ko naman ang lahat, pero bakit parang wala akong halaga? Mas mabuti pa raw ibigay sa aso ang ulam kaysa sa akin. Paulit-ulit na bumabalik sa aking isip ang mga salitang iyon. Tinitigan ko sila ng walang emosyon, habang unti-unting namumuo sa loob ko ang isang malamig na desisyon. Ito ang simula ng aking pagbabago. Ano kaya ang gagawin ni Catherine para makatakas sa impyernong ito? Paano niya babaguhin ang kanyang kapalaran mula sa pagiging inaapi hanggang sa maging isang respetadong negosyante? Abangan ang kanyang kamanghamanghang paglalakbay. Ako si Catherine. Ang kwento ko ay nagsimula 5 taon na ang nakakaraan nang ikasal ako kay Slater. Isang batang, mahusay na direktor ng isang mabilis na lumalagong kumpanya ng konstruksyon. Mahal na mahal ko siya, tulad ng isang dalagang lumaki sa pangarap ng pag-ibig. Ngunit ang buhay ay hindi isang fairy tale. Ang negosyo ni Slater ay nagsimulang bumagsak, sunod-sunod na proyekto ang nabigo, at ang mga utang ay patuloy na lumalaki. Ang malaking mansyon sa labas ng Maynila, na minsang naging aming tahanan, ay napuno ng isang mabigat at tensyonadong kapaligiran. At ako, mula sa pagiging isang spoiled na asawa, ay naging punching bag ng kanyang buong pamilya. Ang aking biyenan, si Senyora Small, isang babaeng laging ipinagmamalaki ang kanyang kayamanan, ay hindi matanggap ang pagkabigo ng kanyang anak. Sa halip na suportahan, ako ang kanyang sinisisi. Aniya, malas daw ako. Mula nang tumapak ako sa kanilang bahay, nagsimulang bumagsak ang kanilang kapalaran. Ang kapatid ni Slater na si Zainab, isang babaeng mahilig lang magparty at mamili, ay sumusuporta sa kanyang ina. Tinitingnan niya ako na parang tinik sa kanyang tagiliran. At si Slater, ang aking asawa, ay nalulung sa alak at kawalan ng pag-asa. Wala nang matatamis na salita o pagmamahal. Sa halip ay pagiging iritable at galit. Sinasabi niyang ako ang dahilan ng kanilang pagkalugi. Tiniis ko ang lahat. Nanatili ako sa kanyang tabi. Inaalagaan ang kanyang mga pagkain, ang kanyang pahinga. Nililinis ang malamig na bahay. Umaasa ako na kung magsisikap ako, matatapos din ang pagsubok. Ngunit ang limitasyon ng aking pagtitiis ay dumating sa hapunan ng araw na iyon. Alam kong tensyonado si Slater at si Senyora Small dahil sa sitwasyon ng kumpanya. Sinubukan kong maghanda ng masarap at masustansiyang pagkain. Personal akong bumili sa palengke ng mga sariwang sangkap para sa adobo. Ginugol ko ang buong hapon sa kusina, tinitikman at inaayos ang mga lasa, umaasang magdala ng kaunting init sa aming tahanan. Nang nagsisimula ng kumulo ang adobo, naglalabas ng masarap na amoy, bumaba si Zainab mula sa itaas. Dumaan siya sa kusina at, nagkunwaring natapilok, sumabit ang paa niya sa isang upuan na dahilan para matumba siya at mabangga ako. Hawak ko ang kumukulong kaldero at nang bigla akong itulak, nawalan ako ng balanse. Ang buong kaldero ay tumaob, kumalat ang laman nito sa sahig ng kusina. Ang init, halos mapapasigaw ako. Kaunting sabaw ang tumalsik sa likod ng aking kamay, nasusunog ako. Halos wala akong panahon para makabangon mula sa gulat o maramdaman ang matinding sakit sa aking balat nang umalingaw-ngaw ang isang matinis na sigaw mula sa sala. Nang makita ang eksena, na may adobong nakakalat sa sahig, ang kanyang mukha ay dumilim at pagkatapos ay naging pula sa galit. "Walang kwenta!" Sigaw niya. Itinuro ako. "Wala ka bang mata? Tinapon mo ang masarap na adobo. Hindi mo alam kung gaano kami nahihirapan ni Slater. At ako dahil sa kumpanya. Kung hindi ka makakatulong, huwag kang makasagabal sa bahay. Senyora, hindi ko po sinasadya." Si Zainab po ang nakabangga sa akin. Sinubukan kong ipaliwanag sa gitna ng sakit at takot, ngunit hindi ako binigyan ng pagkakataon ni Senyora Small. At naglakas loob ka pang sisihin ang hipag mo. Puro ka na lang perwisyo. Si Slater, na naalarma sa ingay, ay bumaba rin. Nakita niya ang kaguluhan sa kusina, ang galit na mukha ng kanyang ina. At pagkatapos ay tiningnan ako. Umaasa ako, kahit sandali lang, natatanungin niya kung maayos ako, na makikita niya ang paso sa aking kamay. Ngunit hindi. Bumuntong hininga lang siya sa pagod at nagsalita sa kanyang ina. "Hayaan mo na ma, magulo na ang bahay. Huwag mo na siyang pagagalitan." Ang isang pangungusap na tila isang pagtatanggol, ngunit sa katotohanan ay isang saksak sa aking puso. Hindi niya tinanong kung ako ang may kasalanan o hindi. Gusto lang niya matapos ang lahat ng mabilis para magkaroon ng kapayapaan. Nang makita na hindi siya kinampihan ng kanyang anak,
mas lalong naglakas loob si Senyora Small. Tiningnan niya ako nang may matinding pagkasuklam at itinuro ang kaguluhan sa sahig. Ngayon, parurusahan kita para matuto ka sa presyo ng katangahan at paninira. Linisin mo lahat ito ngayon din at ngayong gabi, wala kang hapunan. Mag-ayuno ka. Nang ihain ang hapunan sa mesa, ang amoy ng pagkain ay pumuno sa bahay. Si Senyora Small, Slater at Zainab ay umupo para kumain, hindi ako pinapansin na parang hindi ako nakikita. Nabulunan ako. Tiningnan ko ang aking asawa, umaasa sa isang maliit na senyales ng suporta, ngunit si Slater ay nakayuko lamang, nakatitig sa kanyang plato, nagkukunwaring walang narinig. Si Zainab ay ngumiti ng may mali siya, nag-e-enjoy sa eksena. Umakyat ako sa aking silid ng tahimik, luhang-luha ang aking mga mata. Pakiramdam ko, hindi ako tao, kundi isang alagang hayop sa bahay na iyon. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog sa gutom. Malapit na ang hating gabi nang bumaba ako sa kusina para uminom ng tubig. Ngunit nang makatapak ako sa labas ng hagdanan, isang nagyayelong boses ang umalingaw-ngaw sa likod ko. Nagtatangkang magnakaw ng pagkain? Naroon si Senyora Small. Hindi ko alam kung kailan pa. Sinabi ko na mag-aayuno ka ngayon. Hindi ka karapat-dapat kumain ng pagkain sa bahay na ito. At pagkatapos, ginawa niya ang isang bagay na hindi ko kailanman malilimutan. Pumunta siya sa kusina. Kinuha ang kaldero na may natitirang kanin, lumabas sa bakuran, at ibinuhos ang lahat sa mangkok ni Toby, ang aming aso. Ayan na, sabi niya. Itinuro ang asong masayang kumakain. Mas mabuti pa ang kanin na ito para sa aso kaysa sa isang walang kwenta na tulad mo. Nananatili ako roon. Tulala. Ang imaheng iyon, ang mga salitang iyon ay nakaukit sa aking isipan, naging isang hindi mabubura na kahihiyan. Ngunit, mga kaibigan, hindi ako umiyak. Ang aking mga luha ay natuyo. Sa halip, isang nakakatakot na lamig ang kumalat sa buong pagkatao ko. Tiningnan ko ang mga taong nagtatamasa sa aking sakit at ipinangako ko sa sarili ko, pinilit niyo akong magutom? Sige. Darating ang araw na makikita niyo kung sino ang talagang magmamakaawa sa bawat subo. Nang gabing iyon, pagkatapos kong parusahan ng walang hapunan, bumalik ako sa aking malamig na silid nang walang ni isang patak ng luha. Sa halip, isang kakaibang kalmado ang bumalot sa akin. Hindi ako natulog. Umupo ako sa tabi ng bintana, tinitingnan ang madilim na gabi, at nagsimulang bumalik ang aking isipan sa nakaraang 6 na taon sa isang araw na umuulan, ang araw na ibinigay sa akin ng tadhana ang isang sikreto, isang lifeline na hindi ko inakala na kailangan kong gamitin. Para maintindihan ninyo kung paano ko nakabuo ng isang ambisyosong plano, hayaan ninyong magkwento ako tungkol sa aking yumaong ama. Sa mata ng lahat, ang aking ama ay isang simpleng guro lamang ng matematika sa high school na may simple at tahimik na buhay. Ngunit may isang sikreto na ako lang ang nakakaalam. Hindi lang guro ang aking ama, isa siyang henyo sa pananalapi. Isang loner at anonymous na mangangalakal sa mga internasyonal na stock at cryptocurrency market. Hindi siya kailanman nagmamayabang, hindi niya kailanman ipinapakita. Namuhay siya ng 2 buhay. Sa araw, siya ang dedikadong guro sa Pisara at Tisa. Sa gabi, siya ay naging isang matalinong mamumuhunan, kumikita ng malaking kita mula sa komplikadong mga numero at graph. Sinabi niya sa akin na ang pera ay isang mapanganib na kasangkapan. Maaari itong magpataas ng isang tao, ngunit maaari rin itong magpabagsak. Kaya pinili niyang mamuhay ng isang tahimik na buhay, ginagamit ang perang kinikita niya sa tahimik na paggawa ng kawang-gawa at upang masiguro ang aking komportabling buhay. Itinuro niya sa akin ang lahat ng kanyang nalalaman. Hindi ang matematika mula sa mga textbook, kundi ang matematika ng daloy ng kapital, ng probabilidad, ng mga nakatagong batas ng mundo, ng pananalapi, mula pagkabata. Sa halip ng mga fairy tale, binabasa ko ang mga libro tungkol sa teknikal na pagsusuri at sikolohiya ng merkado. Sinabi ng aking ama na hindi niya ako gustong maging mayaman. Gusto lang niya akong bigyan ng siguro sa buhay, isang kakayahan na magpapahintulot sa akin na manatiling nakatayo sa anumang pagsubok. At pagkatapos ay nakilala ko si Slater. Minahal ko siya ng buong puso, tulad ng isang walang karanasan na dalaga. Siya ay guwapo, matalino, at ambisyoso. Naakit ako sa kanyang dinamismo at ambisyon, mga bagay na wala sa aking tahimik na mundo. Nang ipakilala ko siya sa aking ama, hindi siya tumutol, ngunit pagkatapos ng pagkikita na iyon, tinawag niya ako sa kanyang opisina. Anak, sabi niya,
Ang batang ito ay may kakayahan na makarating sa malayo, ngunit sa kanyang mga mata ay may labis na ambisyon at pagmamalaki. Kung pakakasalan mo siya, maaari kang maging napakasaya, ngunit maaari ka ring magdusa ng labis. Pinag-isipan mo ba ng mabuti? Sa oras na iyon, nabulag sa pag-ibig, hindi ko naintindihan ang kahulugan ng kanyang mga salita. Mariin kong sinabi sa kanya na mahal ko siya, at magkasama naming malalagpasan ang anumang hirap. Nagbuntong hininga lang ang aking ama, at wala nang sinabi. Pagkaraan ng ilang buwan, biglang lumala ang kanyang sakit. Bago siya mamatay, tinawag niya ako sa kanyang tabi. Ibinigay niya sa akin ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy, maingat na nakasara. Catherine, anak ko, bulong niya sa mahinang boses. Narito ang lahat ng insurance na inihanda ko para sa iyo. Ang password ay ang petsa ng kapanganakan ng iyong ina. Sa loob ay may notebook na naglalaman ng aking pinakamahalagang karanasan at isa ring cryptocurrency account, isang maliit na kapital para makapagsimula ka. Isa lang ang ipinapangako mo sa akin. Huwag mong sabihin sa kahit sino na umiiral ang kahon na ito, kahit sa asawa mo. Buksan mo lang ito kapag pakiramdam mo ay wala ka ng pagpipilian, na napipilitan ka na. Tandaan mo ang aking mga salita, anak. Ang isang babae ay dapat magkaroon ng sariling karera, ang kanyang pinansyal na kalayaan upang makamit ang tunay na kaligayahan at respeto. Iyon ang kanyang huling mga salita sa akin. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, itinago ko ang kahon at halos nakalimutan ko na ito. Nagpakasal ako kay Slater at inilaan ko ang aking sarili sa kanyang pamilya. Tinalikuran ko ang pagkakataong maging isang profesional na financial analyst para lang maging isang ordinaryong asawa at biyenan. Akala ko, sapat na ang aking pagmamahal at sakripisyo, ngunit ng gabing iyon, nakaupo sa malamig na silid, na may gutom na tiyan at pusong wasak, ang mga salita ng aking ama ay umalingaw-ngaw sa aking mga tainga, nang mas malinaw kaysa kailanman. Buksan mo lang kapag pakiramdam mo ay napipilitan ka na. At ganoon nga. Napipilitan ako, wala nang mapuntahan. Dahan-dahan akong tumayo at pumunta sa aparador. Sa ilalim, nakatago sa ilalim ng mga lumang damit, naroon ang kahon na gawa sa kahoy na ibinigay sa akin ng aking ama. Kinuha ko ito ng nanginginig. Isang manipis na patong ng alikabok ang bumabalot sa ibabaw nito. Hinipan ko ang alikabok, inilalantad ang maselang ukit. Inilagay ko ang password, ang petsa ng kapanganakan ng aking ina. Isang maliit na click ang tumunog at bumukas ang kahon. Sa loob, tulad ng sinabi ng aking ama, ay may isang notebook na may balat, kupas, at isang maliit na piraso ng papel na may mahabang serye ng mga karakter. Kinuha ko ang notebook at binuklat ang mga pahina nito. Ang sulat kamay ng aking ama, pamilyar at malayo, ay lumabas sa aking mga mata. Hindi ito tuyong mathematical formulas, kundi mga estratehiya, psychological analysis, mga sikreto sa pamumuhunan na nakolekta ng aking ama sa buong buhay niya. Habang binabasa ko ang mga pahina nito, pakiramdam ko ay muling nabubuhay ang mga araw na tinuturuan niya ako. Ang apoy ng pagmamahal sa mga numero at graph na akala ko ay namatay sa akin ay muling nagliyab. Alam ko na ang isa pang piraso ng papel ay ang pribadong susi, ang susi para ma-access ang cryptocurrency wallet na iniwan ng aking ama sa akin. Binuksan ko ang aking lumang laptop, nakaramdam ng pagkasindak at takot. Hindi ko alam kung magkano ang maliit na kapital na sinasabi ng aking ama. Maingat kong inilagay ang serye ng mga karakter. At pagkatapos, nang lumabas ang balanse ng account sa screen, kailangan kong takpan ang aking bibig para hindi sumigaw sa gulat. Ang kapital, sa katunayan, ay hindi labis na malaki kumpara sa kabuuang kayamanan ng aking ama. Ngunit para sa akin sa sandaling iyon, ito ay isang napakalaking halaga, isang 5,000,000 piso, 5,000 PHP, sapat na kayamanan para makapagsimulang muli. Nananatili ako roon, nakatitig sa screen ng computer habang umaagos ang luha sa aking mga mata, ngunit sa pagkakataong ito hindi ito luha ng kahihiyan, kundi ng pasasalamat. Ang aking ama, kahit wala na, ay naroon pa rin. Pinoprotektahan ako at binibigyan ako ng daan palabas. Binigyan niya ako ng pamingwit at isang lawa na puno ng isda. Nang gabing iyon hindi ako natulog. Binasa at binasa kong muli ang bawat pahina ng notebook ng aking ama. Ang kaalaman mula sa 5 taon na ang nakakaraan, kasama ang mapait na karanasan na kakaranas ko lang, ay nagbigay sa akin ng isang ganap na bagong pananaw. Hindi na ako ang inosenteng ako noon. Alam ko na ang dapat kong gawin. Hindi ako aalis kaagad sa bahay na iyon.
mananatili ako. Patuloy kong gaganap ang papel ng masunuring manugang, ngunit iyon ay magiging isang fasad lamang. Sa likod ng maskara na iyon, gagamitin ko ang aking insurance ng palihim. Gagawin ko ang mga numerong iyon na isang imperyo, at gagamitin ko ang imperyong iyon para patunayan sa pamilya ng aking asawa na ang kahihiyan na ibinigay nila sa akin ngayon ay babalik sa kanila na dinoble ng 100, ng 1,000. Pilitin akong magutom? Sige, darating ang araw na makikita niyo kung sino ang talagang magmamakaawa sa bawat subo. At mula ng gabing iyon, ang aking buhay ay nagsimulang mahati sa dalawang magkahiwalay na landas na magkasama sa iisang tao. Isang Catherine na masunurin at matiisin sa harap ng pamilya ng kanyang asawa, at isang Catherine na tuso at determinado sa mga internasyonal na financial markets. Kinabukasan, lumabas ako sa aking silid, hindi na bilang isang gumagala at basag na anino. Sa halip, bumaba ako sa kusina ng kusa at nilinis ng husto ang kalat na ginawa ni Senyora Small ng nakaraang gabi. Naghanda pa ako ng masaganang almusal, nang magising ang buong pamilya, at makita akong kumikilos na parang walang nangyari, na may mas lalo pang pagiging sunod-sunuran, labis silang nagulat. Nagkatinginan si Senyora Small at Zainab nang may pagtutulungan. Marahil inakala nilang nagkaroon ng epekto ang kanilang parusa, na labis nila akong tinakot kaya magiging ganap akong sunod-sunuran ngayon. Ang aking asawa, si Slater, ay bumuntong hininga ng may ginhawa. Halatang masaya sa pag-iisip na nakaligtas siya sa isang gulo ng pamilya. Mula ng araw na iyon, nagsimula akong umarte sa bahay na iyon. Sa araw, ako ang modelong manugang sa kanilang paningin. Tinatanggap ko ang lahat ng pagmamaltrato at akusasyon ng walang reklamo. Kung sinasabi ni Senyora Small na malas ako, yumuyuko ako ng tahimik. Kung inuutusan ako ni Zainab na gumawa ng gawain pagkatapos ng isa pa, tinatanggap ko ng may ngiti. Kung umuuwi si Slater ng gabi, lasing at iritable, inaalagaan ko siya ng maingat nang walang kahit isang reklamo. Naging anino ako, isang hindi nakikitang figura sa sarili kong bahay. Ang aking labis na pagpapasakop ay nagpababa ng kanilang pagbabantay. Inakala nilang tinanggap ko na ang aking kapalaran, na ako ay isang mahina at walang kakayahang ipagtanggol ang sarili. Hindi nila alam na ang tupang iyon, gabi-gabi, habang sila ay natutulog, ay nagiging isang loba sa mga internasyonal na pamilihan. Ang aking tunay na buhay ay nagsisimula sa gabi. Pagkatapos kong gawin ang lahat ng gawain sa bahay, bumalik ako sa aking maliit na silid at nilolock ang pinto. Iyon ang aking lihim na headquarters. Ginamit ko ang isang maliit na bahagi ng pera ng aking ama para i-upgrade ang aking lumang laptop, mag-install ng high-speed internet connection, at mag-subscribe sa professional na financial analysis software. At sa gayon, habang natutulog ang mundo sa labas, ginugol ko ang mga gabi sa pagpupuyat, nakalubog sa universo ng mga numero, candle charts, at walang tigil na financial news na umaagos sa screen. Ang notebook ng aking ama ay naging aking gabay. Hindi lamang ito teorya, kundi praktikal na karanasan na pinanday ng pawis at luha. Itinuro sa akin ng aking ama na ang pamumuhunan ay hindi isang laro ng pagkakataon, kundi isang siyensiya na sinamahan ng sining. Kailangan mong marunong magsuri ng macroeconomy, intindihin ang sikolohiya ng masa, at, pinakamahalaga, magkaroon ng matibay na disiplina. Huwag hayaan ang emosyon ang magdikta ng mga desisyon. Binasa ko, pinag-aralan, at inilapat ang bawat isa sa kanyang mga turo ng may pagiging mahigpit. Hindi ko winithdraw ang kapital mula sa cryptocurrency account. Ginamit ko ito bilang leverage upang mag-operate sa mga derivative markets, kung saan ang mga kita ay maaaring napakalaki, ngunit ang panganib ay matindi rin. Gayunpaman, sa aking matibay na pundasyon ng kaalaman at gabay ng mga tala ng aking ama, hindi ako natakot. Nagsimula ako sa maliliit na operasyon. Mahigpit na sinusunod ang mga patakaran ng stop loss at take profit. Unti-unti, patuloy na lumalaki ang aking account. Samantala, sa totoong mundo, ang kumpanya ng aking asawa ay lalong lumubog sa krisis. Siya ay isang taong may talento, ngunit labis na mapagmataas, at walang sapat na sensibilidad sa merkado. Nagsimula siya sa malalaking proyekto sa real estate, nag-ipon ng malaking utang sa bangko nang hindi inaasahan ang pagbabago ng ekonomiya. Nang nagyelo ang merkado, hindi nabili ang kanyang mga proyekto at naharang ang cash flow. Ang kumpanya, na dating umunlad, ay nasa bingit ng pagkabangkarote.
Ang propesyonal na pagkabigo ay nagpabago kay Slater. Naging irritable siya at bastos. Ibinuhos niya sa akin ang lahat ng kanyang pagkabigo. Tuwing umuuwi siya mula sa trabaho, itinuturo niya ako, ikaw ay talagang malas. Mula nang ikasal ako sa iyo, wala akong naitayong kahit ano. Hindi rin ako tinigilan ni Senyora Small. Pumunta siya sa mga manghuhula at albularyo sa lahat ng dako at umuwi sa bahay na nagsasabing ang aking astrological chart at kay Slater ay hindi magkatugma, na ako ang hadlang sa karera ng kanyang anak. Nakakaengganyo pa nga niya si Slater na diborsiyuhin ako upang mabago ang kanyang kapalaran. Narinig ko ang lahat. Tiniis ko ang lahat. Ngunit ang aking puso ay nanatiling walang pakiramdam. Dahil alam kong ang mga ito ay mga dahilan lamang para sa kanilang sariling pagkabigo. At ang pinakamahalaga, habang sila ay lumulubog sa putik ng kasalanan at pagdaing, ang aking lihim na imperyo sa pananalapi ay lumalaki araw-araw. Nagsimula akong mag-diversify ng aking portfolio, lumalawak sa Philippine Stock Exchange, PSE, at venture capital funds. Sa wakas, hindi na kinaya ng kumpanya ni Slater. Kinailangan niyang ibenta ang kanyang luxury car at iba pang mahahalagang ari-arian upang mabayaran ang mga utang. Ang maringal na mansyon ay naipangako rin sa bangko. Ang kanilang antas ng pamumuhay ay bumagsak ng husto. Ang mga mamahaling hapunan ay napalitan ng mga simpleng pagkain. Ang branded na damit ay napalitan ng damit mula sa Tiangge. At ang mga kritika at kahihiyan na kanilang ibinibigay sa akin ay naging mas malupit at walang awa. Samantala, pagkatapos ng mga gabi ng matinding pagtatrabaho sa mga internasyonal na pamilihan, ang kayamanan ng aking lihim na account ay umabot sa isang halaga na hindi ko man lang pinangarap sa aking wildest dreams. Ito ay lumampas sa 500 milyong piso. 2,000. PHP. Naghihintay ako. Naghihintay sa tamang oras. Naghihintay sa huling patak ng alak upang makapagpakita ako ng nararapat, hindi bilang isang itinatakwil na manugang, kundi bilang isang reyna na magpapasya sa kapalaran ng mga taong yumapak sa aking buhay. At alam kong malapit na ang araw na iyon. Naghintay ako ng matiyaga. Naghihintay ng dahilan, ang huling patak na magpapabaha sa tasa, upang matapos ko na ang trahedyang ito ng opisyal. At, mga kaibigan, hindi na ako naghintay ng matagal. Sila mismo ang nagbigay sa akin ng dahilan na iyon sa isang mapamahiing palabas, kasing katawa-tawa at kasing malupit. Ang araw ng paghuhukom para sa kumpanya ni Slater ay dumating din sa wakas. Natanggap niya ang huling abiso ng utang mula sa bangko. Sa kaguluhan ng pinansyal na sitwasyon at walang kakayahang magbayad, opisyal na idineklara ang kanyang kumpanya na bangkarote. Lahat ng natitirang ari-arian, kasama na ang mansyon kung saan kami nakatira, ay kinumpiska ng bangko habang naghihintay ng subasta. Ang imperyo na laging ipinagmamalaki ni Senyora Small, ang pagmamalaki ni Slater, ang lahat ay gumuho sa isang umaga. Akala ko, sa harap ng malupit na katotohanang ito, mag-iisip-isip sila na marirealize nila ang kanilang mga pagkakamali sa negosyo. Ngunit para sa mga taong laging naniniwalang sila ang tama, imposibleng aminin ang pagkabigo at ang may sala. Sino pa kundi ako? Nang gabing iyon, ang kapaligiran sa bahay ay mas mabigat kaysa sa isang libing. Nakaupo si Slater sa sofa, nanigas sa pagkakatingin sa kawalan. Si Zainab ay umiiyak at nagrereklamo na malapit na silang mawalan ng tirahan at pera para sa kanyang mga kapritso. At si Senyora Small, pagkatapos ng nakakatakot na katahimikan, malakas na pinukpok ang mesa. Lahat ito ay dahil sa kanya. Sigaw niya, itinuro ako habang naglilinis ako sa kusina. Lahat ito ay dahil sa kamalasan ng babaeng ito. Sinabi ko na nga ba, mula nang pumasok siya sa bahay na ito, wala kaming naging kapayapaan. Pinabagsak niya ang aking anak, sinira niya ang pamilyang ito. Si Slater at Zainab, sa halip na tutulan ang walang kabuluhang akusasyon, ay bulag na sumang-ayon. Tama si inay, bulong ni Slater. Bago ako nagpakasal sa kanya, maayos ang lahat. Tama nga, dagdag ni Zainab. Mula nang dumating siya sa bahay, puro kasawian lang ang nangyari. Nanatili ako roon na may basahan sa kamay, na may yelong puso. Wala na akong naramdamang sakit, tila katawa-tawa na lang ito. Katawa-tawa sa kanilang kaduwagan at kamangmangan. Mas gusto nilang maniwala sa mga walang kabuluhang pamahiin kaysa harapin ng buong tapang ang katotohanan tungkol sa kanilang sariling kawalan ng kakayahan. Ngunit hindi nagtapos doon ang palabas. Inanunsyo ni Senyora Small na bago sila lumabas ng bahay, kailangan kong magsagawa ng isang ritual ng paglilinis.
Isang seremonya upang palayasin ang kamalasan na dala ko, at para dito ay umarkila siya ng isang albularyo. Ang albularyo na iyon, na may magulo ang hitsura at bumubulong ng mga hindi maintindihang orasyon, ay nagtayo ng pansamantalang altar sa gitna ng sala. Mga papel na may kulay, kandila, insenso, inihaw na manok, at mga matamis. Ngunit ang pinakakakilakilabot ay ang mga instrumento na ginamit niya upang linisin ako. Sa harap ng buong pamilya at ng ilang mausisang kapitbahay na sinasadya ni Senyora Small na inimbitahan, idineklara ng albularyo na ako ay sinapian ng masamang espiritu at kailangan ng paglilinis. At ang paglilinis na iyon ay isang pampublikong kahihiyan. Pinilit niya akong lumuhod sa gitna ng sala. Ginamit niya ang isang sanga ng oliba na binasa sa isang mangkok na may tubig at abo upang paulit-ulit akong hampasin sa buong katawan habang sumisigaw, "Alis! Demonyo, alis! Malas!" Ang maruming tubig at abo ay tumutulo sa aking mukha at buhok. Si Senyora Small at Zainab ay nasa tabi niya, magkadaupang palad bilang tanda ng panalangin na may ekspresyon ng matinding debosyon na para bang nakikilahok sa isang banal na ritual. At ang aking asawa, siya ay nasa isang sulok, nakatalikod, hindi naglakas loob tumingin. Nananatili akong nakaluhod, nagpipigil ng galit, tiniis ang lahat. Ang bawat hampas ng sanga ay masakit, ngunit mas masakit ang kahihiyan na kumakain sa akin sa loob. Ang mga kapitbahay sa pintuan ay nagbubulungan. Itinuturo ako ng mga tinging pinagsasama ang awa at pagkausyoso. Pakiramdam ko ay isang hayop ako sa isang sirko. Pagkatapos ng paglilinis, sinabi ng albularyo na upang tuluyang mawala ang malas, kailangan kong magsagawa ng isang gawa ng penitensya. Kailangan kong mag-ayuno ng 3 araw ng sunod-sunod, tubig lamang ang iinumin. At sa loob ng 3 araw na iyon, kailangan kong linisin ang buong bahay mula itaas hanggang ibaba upang linisin ito. Si Senyora Small ay masiglang sumang-ayon, labis na nasisiyahan. Tama, kailangan siyang parusahan ng husto para matuto ng leksyon. Mula ngayon, hindi ka na makakatikim ng kahit isang butil ng kanin sa bahay na ito. Naintindihan mo? Ang huling patak ay umapaw sa baso. Hindi lang nila ako hinuhusgahan, kundi niyuyurakan nila ang aking dignidad, inagaw ang aking karapatang kumain, ang karapatang mamuhay bilang tao. Ginawa akong halimaw ng pamahiin, walang kaluluwa. Hindi ako sumigaw, hindi ako nagmakaawa. Dahan-dahan akong tumayo, pinagpag ang dumi sa aking damit. Tinitigan ko ang mga mata ni Senyora Small, ng aking asawa, at ng mga kapitbahay na nanonood ng palabas, at tumango ako. Isang mabagal na tango, ngunit puno ng kahulugan. Oo, naiintindihan ko. Nagulat sila sa aking katahimikan. Marahil ay umaasa sila ng isang walang humpay na pag-iyak. Nang gabing iyon, habang natutulog ang lahat, tumawag ako, isang tawag sa aking law firm at sa aking foreign asset manager. Dumating na ang oras. Oras na para bumaba ang telon. Sabi ko sa kanila, inutusan ko sila na agad iproseso ang isang transaksyon na magbabago ng lahat. Oo, sabi ko sa telepono na may malamig at determinadong boses. Bilhin nyo ang mansyon na ibinebenta sa tabi ng bahay namin, yung abandonado. Bilhin nyo sa anumang halaga. Pinilit nila akong magutom, manatili sa kalsada. Sige, hindi lang ako magkakaroon ng bubong. Magkakaroon ako ng palasyo. Magiging kapitbahay nila ako. Isang kapitbahay na hindi nila kailanman matitingnan sa mukha sa buong buhay nila. Ang kanilang katawa-tawang pagpapanggap ng kahihiyan ay naging, nang hindi nila alam, ang simula ng aking matamis na paghihiganti. Nang gabing iyon, sa aking madilim at malamig na silid, isang tawag sa telepono sa hating gabi ang opisyal na nagpasimula ng isang plano, isang kamanghamanghang pagbabago ng script. Pagkatapos ng nakakatawang ritual ng paglilinis, tahimik akong bumalik sa aking silid. Nilolok ko ang pinto, hindi para umiyak, kundi para pumasok sa ibang mundo, ang aking tunay na mundo. Umupo ako sa harap ng screen ng laptop, kung saan ang mga numero at graph ay patuloy na sumasayaw, habang ang pamilya ng aking asawa ay lumulubog sa pamahiin at kasalanan. Sa kabilang panig ng Atlantiko, ang internasyonal na merkado ng cryptocurrencies ay pumasok sa huli at napakahabang oras ng kalakalan at isang pamumuhunan na palihim kong sinusubaybayan sa loob ng 6 na buwan ay malapit ng matapos. Ito ay isang malaking pusta. Nag-invest ako ng malaking bahagi ng aking kayamanan sa mga shares ng isang batang biotech company. Ang kumpanyang ito ay nagre-research ng isang revolusyonaryong gamot para sa paggamot ng cancer
at malapit nang i-anunsyo ang mga resulta ng huling yugto ng kanilang clinical trials. Batay sa malalim na pagsusuri at isang intuwisyon na minana ko mula sa aking ama, kumbinsido ako na magtatagumpay sila, ngunit ang merkado ay laging pabago-bago. Maraming sharks ang nagkalat ng maling balita upang pabagsakin ang presyo ng shares at makabili ng mura. Sa loob ng ilang linggo, kailangan kong manatiling kalmado at matibay upang hindi ibenta ang aking shares sa harap ng mga atake. At pagkatapos, sa mismong gabi na naranasan ko ang pinakamalaking kahihiyan, lumabas ang balita. Ang mga resulta ng clinical trials ay isang lubos na tagumpay, nalampasan ang lahat ng inaasahan. Agad na tumaas ang presyo ng mga shares ng kumpanya na parang rocket. Hindi ito tumaas ng maliit na porsyento. Dumami ito ng 20 beses sa isang gabi. Nanatili akong nakaupo na pinapanood ang mga numero sa screen ng aking account na sumasayaw. Ang balanse ng aking kayamanan, na malaki na, ay nalampasan lamang ang isang hindi maiisip na halaga. 500 milyong piso, 500,000 PHP. Isang halaga na marahil ay hindi man lang pinangarap ng pamilya ng aking asawa kahit sa kanilang pinakamagagandang panahon. Tiningnan ko ang halagang iyon, ngunit ang aking puso ay hindi nakaramdam ng kagalakan o euphoria, tanging isang mapait na ironya. Ang tadhana ay marunong maging malupit. Sa araw na trinato nila ako ng mas masahol pa sa isang hayop, na pinagkaitan ako ng karapatang kumain, binigyan ako ng napakalaking kayamanan. Marahil ito ay isang senyales, ang senyales na dumating na ang oras upang gamitin ang kapangyarihang ito upang mabawi ang lahat ng nawala sa akin. Hindi ako nag-alinlangan pa. Binuksan ko ang isang secure calling app at denial ang isang numero sa Switzerland. Sa kabilang panig, isang boses ng babae, propesyonal at edukado, ang sumagot. Atlas Wealth Management Group. Paano po ako makakatulong, Ma'am Isabel? Isabel, iyon ang pseudonym na ginamit ko sa mga internasyonal na pamilihan sa loob ng nakaraang 5 taon, isang pangalan na walang nakakakilala sa Pilipinas. Hello, Marta. Sagot ko na may mahinahon at matatag na boses. Kailangan kong ipatupad mo ang ilang operasyon kaagad. Oo, Ma'am Isabel. Nakikinig ako. Una, i-liquidate mo ang kalahati ng shares ng biotechnological na mayroon tayo. Ilipat mo ang lahat ng kita sa account ng seguridad sa Singapore. Ang kalahati pa, panatilihin mo. Sa tingin ko ay tataas pa ito. Naintindihan po, ma'am? Ikalawa, at ito ang pinakamahalaga. Magpatuloy ka. Gusto kong bumili ng ari-arian sa Pilipinas. Isang mansyon. Ang address. Binasa ko ng malinaw sa kanya ang address ng abandonadong mansyon na nasa tabi lang ng bahay ng aking asawa. Ang ari-arian na iyon ay isinubasta ng bangko. Gusto kong sa pamamagitan ng isang instrumento ng kumpanya sa Pilipinas. Bilhin mo ito kaagad. Bilhin mo sa anumang halaga. Walang negosasyon. Gusto ko na ang lahat ng proseso ay makumpleto sa susunod na 3 araw. Nagkaroon ng maikling katahimikan sa kabilang linya. Marahil ay medyo nagulat si Miss Marta sa isang ganoong pabigla-biglang kahilingan mula sa isang kliyente na laging kumikilos ng may matibay na lohika. Ma'am Isabel, naitala ko po. Ngunit kailangan po ba ng labis na pagmamadali? Maaari tayong magsagawa ng pagtatasa at makipagnegosasyon upang makakuha ng mas mahusay na presyo. Hindi na kailangan. Putol ko sa kanya. Ang presyo ang problema. Ang bilis ang problema. Gusto kong lumikha ng sorpresa. Gawin mo ng eksakto ang sinabi ko sa iyo. Opo, ma'am. Ibibigay ko kaagad ang mga order. Mayroon pa po ba? Oo. Sabi ko habang isang malamig na ngiti ang lumabas sa aking mga labi. Makipag-ugnayan sa pinakamamamahaling 5-star restaurant chain sa Maynila. Mag-order ng espesyal na hapunan at ipadala sa aking bahay gabi-gabi, simula bukas at sa loob ng 1 linggo. Ihatid sa address ng bahay ng aking asawa sa pangalan ni Catherine. Sa pagkakataong ito, hindi na nagtanong pa si Miss Marta, sumagot lang siya ng propesyonal. Lahat ng iyong kahilingan ay naitala at ipapatupad ng may katumpakan. Natapos ang tawag at isinara ko ang laptop, lahat ng order ay naibigay. Isang higanteng makinarya sa pananalapi sa kabilang panig ng mundo ay nagsimula na sa iisang layunin, ang aking paghihiganti. Tumayo ako at lumapit sa bintana, tinitingnan ang madilim na hardin. Hindi na ako si Catherine, ang masunurin at inaabusong manugang. Nang gabing iyon, ako si Isabel, isang anonymous na mamumuhunan, isang babaeng may sapat na kapangyarihan upang kontrolin ang laro. Ang pamilya ng aking asawa ang nagsulat ng kanilang sariling dula,
At ngayon ako ang magsususulat ng wakas, isang wakas kung saan ang mga nagtamasa sa akin nang ako ay nagugutom ay matitigilan, mamamangha, at sa wakas ay lulubog sa inggit at kahihiyan nang masaksihan ang aking kamangha-manghang pagbangon. Nagsisimula pa lamang ang kasiyahan. Ngayon, isa lang ang kailangan kong gawin. Patuloy na gaganap sa aking papel bilang masunuring manugang at tahimik na manonood habang ang mga unang alon ng bagyo na nilikha ko ay nagsisimulang lumapit sa pampang. Kinabukasan, maaga akong gumising, tulad ng dati. Naghanda ako ng almusal para sa buong pamilya ng aking asawa. Habang sila ay kumakain at masayang nagkukuwentuhan, tahimik akong naglilinis ng bahay. Tinitingnan ako ni Senyora Small nang may pagmamayabang, paminsan-minsan ay nagbibigay ng sarkastikong komento. Ganyan ang gusto ko. Dapat mong malaman ang iyong lugar at magsisi. Ganyan ang paraan upang muling umunlad ang bahay na ito. Si Zainab ay sadyang kumakain nang may lubos na kasiyahan sa harap ko. Pinupuri ng malakas ang pagkain na para bang sinasadya akong inisin. At ang aking asawa, si Slater, ay umiiwas sa aking tingin sa lahat ng gastos. Mabilis na kumakain upang makapasok sa trabaho. Inakala nilang ganap nila akong kontrolado. Inakala nilang nagkaroon ng epekto ang kanilang parusa. Hindi nila alam na habang sila ay nagtatamasa sa kanilang maliit na tagumpay, isang malaking kaganapan ang malapit ng mangyari. Isang kaganapan na ganap na magpapabago sa itsura ng kapitbahayan at magiging simula ng kanilang sariling pagbagsak. At ang pangyayaring iyon ay dumating mismo sa tanghali. Ang malaking puting mansyon na nasa tabi lang ng bahay ng aking asawa ay biglang nakatanggap ng bisita. Ang mansyon na iyon ay ilang taon nang abandonado matapos malugi ang dating may-ari at kinailangang tumakas sa bansa. Ito ay mas malaki at mas kahanga-hanga kaysa sa bahay ng aking asawa, na may malawak na hardin at pribadong swimming pool. Ngunit dahil matagal nang abandonado, mayroon itong malungkot na hitsura. Dahil sa damo na lumalago ng walang kontrol, biglang isang luxury car mula sa isang mahalagang real estate company ang nagpark sa harap ng gate. Ilang lalaki na nakasuot ng eleganteng suit ang bumaba at nagsimulang sukatin at suriin ang ari-arian, at pagkatapos ay naglagay ng isang malaking karatula sa pasukan. Sa karatula, sa pulang letra, nakasulat ang mansyon na isinubasta, madali ang pagbebenta sa presyo ng oportunidad. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa buong kapitbahayan. Ngunit ang pinakaabalang ay si Senyora Small. Sa katalinuhan ng isang nagtrabaho sa real estate sector, alam niyang iyon ay isang bargain, ngunit napailing lang siya sa pagbibitiw sa desisyon. Sa masamang pinansyal na sitwasyon ng pamilya, mahirap nang bumili ng isang ordinaryong bahay, lalo na ang isang mansyon na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Sa mga sumunod na araw, ang tanging paksa ng usapan sa mga pagkain ng pamilya ng aking asawa ay ang mansyon sa tabi. Sino kaya ang milyonaryo na magiging kapitbahay natin? Sabi ni Zainab, nangangarap. Sana makilala natin sila. Marahil ay mabibigyan nila ng magandang trabaho si Slater, dagdag ni Senyora Small, na mas kalkulado. Tiyak, hindi basta-basta ang bibili ng bahay na iyon. Ito ay isang magandang pagkakataon para makakonekta si Slater. Ang mabubuting kapitbahay ay maaaring makatulong ng malaki. Marahil sa kanilang magandang kapalaran, mawawala ang malas sa bahay na ito at muling aangat ang negosyo ni Slater. Sinabi niya ito nang may nagniningning na mata ng pag-asa at kasakiman. Nangangarap sila ng isang mayamang at makapangyarihang kapitbahay na magiging kanilang tagapagligtas. Ang lifeline na magliligtas sa buong pamilya mula sa kahirapan. Sabik silang naghintay, araw-araw, kung sino ang magiging bagong may-ari ng mansyon na iyon. At pagkaraan lamang ng 3 araw, ang karatula ng madaliang pagbebenta ay tinanggal at pinalitan ng isa pa, na benta. Ang bilis ng transaksyon ay nagpagulat sa buong kapitbahayan. Nagsimulang muling mag-isip-isip ang mga tao. Kailangan itong maging isang napakahalagang magnate na may napakalaking kapangyarihan sa pananalapi upang makapaglabas ng pera ng ganoon kabilis. Mas lalong umaasa ang pamilya ng aking asawa. Si Senyora Small pa nga ay nagbigay ng tagubilin sa kanyang mga anak. Kapag lumipat na ang mga bagong kapitbahay, kailangan ninyong maging napaka-edukado at mabait. Gawin ninyo ang lahat upang maging kaibigan nila. Naintindihan? Ang mansyon sa tabi ay may misteryosong may-ari, at ang mga mamahaling hapunan na hindi kilala ang nagpadala ay patuloy na dumarating para sa akin araw-araw.
Ngunit kinukumpiska ang mga ito ng kasakiman ng pamilya ng aking asawa. Patuloy silang nagpapakasaya, nalulubog sa kanilang sariling kamangmangan, nang hindi nila alam na ang malaking dula na pinamamahalaan ko ay malapit nang umabot sa isang bagong climax, isang ganap na kahangahangang pagpapakita ng kapangyarihan. Sa loob ng sumunod na linggo, ang mansyon sa tabi ay naging isang malaking obra, ngunit hindi isang maingay at maalikabok na obra. Ang lahat ay isinagawa ng propesyonal at maingat. Dose-dosenang mga kwalipikadong manggagawa ang nagtrabaho araw at gabi. Ang malalaking truck ay patuloy na nagdadala ng pinakamamamahaling materyales sa konstruksyon, mga bloke ng Makael Marble, mararangyang kahoy mula sa Guinea. Ang luma at abandonadong mansyon ay nagbabago, nagbibihis ng isang bagong kasuotan ng kayamanan at karilagan. Ang pamilya ng aking asawa ay araw-araw na pinagmamasdan ng obra na parang isang palabas. Ang bawat mamahaling kasangkapan na dumating, ang bawat marangyang pagbabago sa mansyon ay nagpapataas ng kanilang kasakiman at paghanga. Ito ang uri ng pamumuhay ng mayayaman, patuloy na sabi ni Senyora Small. Ang chandelier lang na iyon ay mas mahal pa kaysa sa buong bahay natin. Sana makapag-asawa ako ng isang lalaking kasing yaman nito. Nangangarap si Zainab, at si Slater ay nakaramdam ng pagkahalo ng inggit at kawalan ng pasensya. Sabik siyang makahanap ng pagkakataon upang makilala ang makapangyarihang kapitbahay. Umaasa na mabuhay muli ang kanyang nalulugmok na karera. Sinubukan nila. Si Senyora Small ay naghanda ng mga matatamis, ng maraming beses at ipinadala si Zainab na may dahilan na salubungin ang mga bagong kapitbahay. Ngunit sa bawat pagkakataon, pinipigilan siya ng mga guwardya sa gate. Magalang nilang tinanggap ang regalo. Sinabi nilang ipaparating nila ang pasasalamat sa ginang at inimbitahan siyang umalis. Walang sino man sa kanyang pamilya ang nakatawid sa gate na iyon, na nagpataas ng misteryo at kapangyarihan ng bagong may-ari, habang sila ay nalulubog sa kanilang mga pangarap ng kadakilaan. Ang aking buhay sa bahay na iyon ay hindi nagbabago. Nananatili akong hindi nakikitang manugang, pinipilit mag-ayuno, at magtrabaho ng walang pahinga. Ang mga mararangyang hapunan ay patuloy na dumarating ng regular, at syempre, patuloy na kinukumpiska nila. Ngunit wala na akong naramdamang kahihiyan. Nakakatuwa na lang ito, nakakatuwa sa kawalan ng paningin ng mga tanga na lumilipad patungo sa ilaw, nang hindi nila alam na ito ay isang apoy na malapit ng lumamon sa kanila. At pagkatapos ng isang linggo, nang halos tapos na ang mansyon, inilunsad ko ang huling pain. Isang hapon na maaraw, isang marangyang Mercedes Maybach ang huminto sa harap ng bahay ng aking asawa. Isang lalaki na may uniforme ng trooper at puting guwantes ang bumaba ng solemnidad. Lumapit siya at kumatok sa doorbell. Si Zainab, na nasa sala kasama ang kanyang cellphone, ay tumakbo palabas. Hindi gaanong nagsalita ang lalaki. Yumuko lamang siya at iniabot sa dalawang kamay ang isang imbitasyon sa loob ng isang kahon na gawa sa dark blue velvet. Binibini. Ito po ay imbitasyon mula sa aking ginang. May karangalan po siyang imbitahan ng inyong pamilya sa party ng pagbubukas sa Sabado ng gabi. Umaasa po kami sa inyong lahat. Pagkasabi nito, yumuko siya muli, bumalik sa kotse at umalis. Naiwan si Zainab na tulala na may hawak na kahon. Nang dalhin ni Zainab ang kahon sa loob, nagtipon ang buong pamilya na parang nakatuklas sila ng kayamanan. Nanginginig na binuksan ni Senyora Small ang kahon. Sa loob ay may isang imbitasyon na gawa sa dekalidad na papel na may mga gilid na pinahiran ng ginto at ang teksto ay sulat kamay na may gintong tinta. Simple lang ang nilalaman. May karangalan po kaming imbitahan ng inyong pamilya sa party ng pagbubukas sa Villa Serena. Ang inyong presensya po ay isang karangalan para sa amin. Sa ilalim, isang elegante at makapangyarihang pirma. Ngunit walang malinaw na pangalan. Nabaliw sa tuwa ang pamilya ng aking asawa. Inimbitahan nila kami. Inimbitahan nila ang buong pamilya. Sigaw ni Senyora Small. Nanginginig ang imbitasyon sa kanyang kamay. Ito ang ating pagkakataon, Slater. Zainab, naririnig niyo ba ako? Ang kinabukasan ng pamilyang ito ay nakasalalay sa party na iyon. Tuwang-tuwa sila. Ipinalipat-lipat nila ang imbitasyon sa isa't isa. Binabasa at binabasa muli ang bawat salita. Namangha sa kaluhuan at kapangyarihan nito. Agad na inihanda ng pamilya ang kanilang sarili para sa party. Itinuring nila itong pinakamahalagang kaganapan sa loob ng maraming taon. Si Senyora Small ay kinuha ang kanyang pinakamahal na damit na seda
na ginagamit lamang niya sa mga espesyal na okasyon. Si Zainab ay humingi ng pera sa kanyang ina para sa isang bagong evening gown, at si Slater ay nagpagupit ng buhok at bumili ng bagong suit, sinusubukang bawiin ang itsura ng isang matagumpay na direktor. Masigla silang nag-usap-usap tungkol sa kung ano ang sasabihin at paano kumilos sa party upang makagawa ng pinakamagandang impresyon. Tinagubilinan ni Senyora Small ang kanyang anak. Slater, kailangan mong magmukhang elegante at edukado. Subukang makipag-usap sa may-ari ng bahay. Marahil makakahanap ka ng pagkakataon sa negosyo. Pagkatapos ay bumaling siya sa kanyang anak na babae. At ikaw, Zainab, magbihis ka at mag-makeup para maging kaakit-akit. Sino ang nakakaalam, baka makakuha ka ng atensyon ng isang batang tagapagmana sa party. Kailangan mong samantalahin ang pagkakataon. Naintindihan? Sa gitna ng kanilang euphoria at pantasya, tila nakalimutan nilang ganap ang aking pag-iral. Nagpatuloy ako sa aking mga gawain. Nagluluto ng mga pagkain na walang kumakain, naglilinis ng bahay na walang nagmamalasakit. Walang nagtanong sa akin kung pupunta ako sa party. Sa kanilang mga mata, wala akong karapatang dumalo sa isang napaka-eleganteng kaganapan. Inilaan nila ang lahat ng kanilang pagsisikap, naghahanda ng maingat para sa inaugural party. Isang gabi na pinaniniwalaan nilang magiging punto ng pagbabago para sa buong pamilya. At, mga kaibigan, dumating din sa wakas ang nakakapanindig balahibo na gabing iyon. Nang gabing iyon ng Sabado, mula sa paglubog ng araw, ang kapaligiran sa bahay ng aking asawa ay punong-puno ng pagmamadali. Si Senyora Small at Zainab ay gumugol ng oras sa banyo. Ang ingay ng mga hairdryer at amoy ng pabango ay bumalot sa lahat. Isinuot nila ang kanilang pinakamaganda at pinakamamahal na mga damit. Si Senyora Small ay nagsuot ng isang mahabang burgundy velvet dress at isang perlas na kuwintas na tila elegante, ngunit nagpapahiwatig lamang ng pagmamayabang. Si Zainab ay pinili ang isang makintab na strapless dress na may labis na makeup, at si Slater ay nagsuot ng kanyang bagong suit na may inayos na buhok. Sinusubukan na mabawi ang imahe ng isang matagumpay na direktor. Nagtinginan sila sa salamin, nag-aayos habang patuloy na nag-uusap at nangangarap. Mama, napaka-distinguished mo. Zainab, ang ganda ng damit mo. Pagkatapos, kailangan mong maging napakakaakit-akit. Slater, tiwala lang. Ito ay isang natatanging pagkakataon. Nagniningning sila, na para bang aakyat sa entablado ng kaluwalhatian. Sa buong prosesong ito, nanatili akong anino. Walang tumingin sa akin, walang nakipag-usap sa akin. Tiyak na ang aking presensya sa oras na iyon ay nakakagambala lamang sa kanila. Bago sila umalis, hindi nakalimutan ni Senyora Small na bigyan ako ng isang mapanlait na tingin at isang utos. Linisin mong mabuti ang bahay at huwag kang magnakaw ng pagkain. Yumuko lang ako at masunuring tumango. Nasiyahan. Lumabas sila ng bahay, 3 tao. Bawat isa ay may kani-kaniyang pangarap ng kadakilaan, naglalakad ng may tiwala patungo sa nagniningning na mansyon sa tabi. Hindi nila alam na papasok sila sa isang entablado na inihanda para sa kanila. Isang entablado kung saan sila ang mga payaso. Pagkabukas ng gate ng Villa Serena, nabighani sila. Isang pulang karpet ang nakalatag mula sa pasukan hanggang sa pangunahing bulwagan. Sa magkabilang panig, ang mga sulo ay nagpapaliwanag sa isang perpektong inayos na hardin, pinalamutian ng libu-libong puting orkidyas. Ang liwanag ng malalaking chandelier sa loob ay lumalabas, lumilikha ng isang mahiwagang kapaligiran, tulad ng isang palasyo mula sa fairy tale. Isang chamber orchestra ang tumutugtog ng classical music. Ang mga waiter na nakasuot ng malilinis na puting uniforme ay nag-aalok ng mga tray na may champagne at kanapes. At ang pinakamahalaga, ang mga bisita, hindi pa sila nakakita ng ganitong karaming mayaman at makapangyarihang tao na nagtipon sa isang lugar. Naroon si Mr. Ibanez, presidente ng isa sa pinakamalaking real estate group sa lungsod. Naroon si Miss Castillo, direktor ng isang prestihiyosong fashion magazine. Sa malayo, maging ang mga bituin sa pelikula at telebisyon na nakikita lang nila sa screen. Lahat ng elite ng lungsod ay naroon. Nagtatawanan at nag-uusap. Ang pamilya ng aking asawa ay nagbago mula sa euphoria tungo sa pagiging mahiyain at pakiramdam na hindi sila nabibilang. Ang kanilang sinasabing kagandahan, sa gitna ng kapaligiran na iyon at kasama ang mga bisitang iyon, ay biglang naging bulgar at probinsyano.
Ang damit ni Senyora Small ay naging baduy. Ang makintab na damit ni Zainab ay tila mula sa tiangge. Nanatili silang tatlo sa isang sulok, hindi naglakas loob na kausapin ang kahit sino. Hawak ang kanilang mga baso ng champagne ng may kaba. Nagsimula silang matakot. Ang may-ari ng mansyon na ito ay hindi lamang isang simpleng milyonaryo. Dapat siyang magkaroon ng napakalaking posisyon at kapangyarihan upang magdaos ng isang party na magtitipon sa lahat ng pinakamagaling sa lungsod. Ang kanilang pangarap na makipagkaibigan at magkaroon ng mga koneksyon ay biglang naging katawa-tawa at hindi maaabot. Naglakad-lakad sila sa mansyon upang bisitahin ito, bagaman sa katunayan ay upang itago ang kanilang pagkabalisa. At sa bawat hakbang ay lalo silang namangha. Ang bawat detalye, mula sa mga Italian leather sofa hanggang sa painting ng isang sikat na pintor sa dingding o ang porselanang pinggan sa mesa ng piging. Ito ay isang luxury item na nagbibigay ng matinding kagandahan. Ninarating nila ang lugar ng pool sa likod ng hardin. Ang mga ilaw sa ilalim ng tubig ay lumilikha ng isang mahiwagang turkesa na ningning. Sa tabi ng pool, isang open-air bar kung saan ang mga profesional na bartender ay nagsasagawa ng mga kamanghamanghang cocktail exhibition. Nakatayo si Senyora Small, Slater, at Zainab na nakatulala, walang masabi. Pakiramdam nila ay pumasok sila sa isang pelikula sa Hollywood. Ang buhay na kanilang nasasaksihan ay higit pa sa kanilang imahinasyon. Habang sila ay abala, ilang mga bisita, dating kasosyo ni Slater, ang nakilala siya. Lumapit sila at tinapik siya sa likod. Pare Slater, ang tagal na. Kumusta ang negosyo? Tuloy pa ba ang kumpanya ng konstruksiyon? Oo, normal lang. Salamat. Nauutal na sabi ni Slater, namumula sa hiya. Hindi siya naglakas loob sabihin na bangkarote na ang kanyang kumpanya, na wala siyang trabaho. Tinatanong ng iba. At anong ginagawa mo dito? Kilala mo ba ang may-ari? Sabi nila ang may-ari ay napaka-misteryoso at makapangyarihan. Hindi siya basta-basta nag-iimbita. Mas lalong hindi komportable si Slater. Ngumiti lang siya ng pilit. Magkakapitbahay kami. Nagkaroon kami ng swerte na inimbitahan. Wala nang iba. Nang marinig ang kanyang sagot, bumuntong hininga ang iba at mabilis na umalis. Masyadong halata ang pagkakaiba ng estado. Ang paunang paghanga ng pamilya ng aking asawa ay nahaluan ng damdamin ng pagiging mas mababa at kahihiyan. Pakiramdam nila ay maliit sila, kaawa-awa. Nasa gitna sila ng isang luxury party, ngunit hindi sila nabibilang dito. Sila ay mga mapalad lamang na bisita, mga mahihirap na kapitbahay na sinusubukang sumingit sa isang mundong hindi sa kanila. Sabik silang makilala ang host ng party, parehong para matugunan ang kanilang pagkausyoso at para kumapit sa huling pag-asa. Hindi nila alam na ang host na iyon ay nanonood sa kanila mula sa balkonahe ng ikalawang palapag, nasasaksihan ang kanilang pagkamangha, ang kanilang paghanga, at ang kanilang pagiging kaawa-awa. Ang entablado ay perpektong inihanda. Kailangan na lang lumabas ang pangunahing karakter para ibigay ang huling suntok. Mula sa euphoria at pag-asa, naging mas mababa sila at hindi nabibilang. Maliit at kaawa-awa sa gitna ng isang elite na mundo na hindi sa kanila. Sabik silang naghihintay sa paglitaw ng host ng party na kanilang hinahangaan at kinatatakutan ng pantay-pantay. Nang hindi nila alam na ang kurtina ng pinakamalaking dula ng kanilang buhay ay malapit ng bumaba. Pagkaraan ng halos isang oras ng pakikisalamuha, huminto ang orkestra. Ang mga ilaw sa hardin at sa bulwagan ay lumabo, nagiiwan lamang ng isang spotlight sa malaking puting marmol na hagdanan na bumababa mula sa ikalawang palapag. Huminto ang lahat ng usapan. Alam ng lahat na ang pinakamahalagang sandali ng gabi ay malapit ng dumating. Isang eleganteng lalaki na nakasuot ng tuksedo, isang sikat na host sa telebisyon, ang umakyat sa isang maliit na entablado sa paanan ng hagdanan. Ang kanyang malalim at mainit na boses ay umalingaw-ngaw. Mga ginang at ginoo, mga kagalang-galang na bisita, mga negosyante, artista, at mga mahal na kaibigan. Una sa lahat, hayaan ninyong ipahayag ko sa ngalan ng host ng party na ito ang aming taus-pusong pasasalamat sa inyong presensya sa mainit na pagbubukas na ito. Ang pamilya ng aking asawa sa isang sulok ay nagpigil din ng hininga. Si Senyora Small ay nag-unat para makakita ng mas mabuti. Si Zainab ay nanginginig na nagkakapitan ng mga kamay, at si Slater ay nanatiling walang kibo na may iba't ibang emosyon. Nagpatuloy ang host. Tulad ng alam ninyo, ang Villa Serena, pagkatapos ng maraming taon ng katahimikan, ay nakahanap ng bagong may-ari.
Isang tao na hindi lamang nagbalik ng buhay at kagandahan dito, kundi naging isang napaka-espesyal na pangalan din sa mundo ng pamumuhunan sa pananalapi sa mga nakaraang taon. Isang babaeng mapagpakumbaba, may talento, at puno ng misteryo. At ngayon, sa unang pagkakataon, formal siyang magpapakilala sa harap nating lahat. Mas lalong naging tensyonado ang kapaligiran. Nagsimulang magbulungan at maghulaan. Sino kaya siya? Narinig ko na isa siyang mayaman na expatriate. Sabi naman sa akin ay napakabata niya. Ngumiti ang host at sumenyas para manahimik. At ngayon, nang walang pag-aalinlangan, hinihiling ko sa inyo ang pinakamainit na palakpak para salubungin ang may-ari ng Villa Serena, ang Pangulo ng EI Capital International Investment Fund. Sa inyong lahat, si Binibining Catherine. Ang pangalang Catherine ay umalingaw-ngaw sa espasyo. Para sa karamihan ng mga bisita, ito ay isang hindi kilalang pangalan, ngunit para sa 3 taong iyon sa sulok ang pangalang iyon ay parang kidlat. Si Senyora Small ay nanatili. Bumaling siya sa kanyang anak, nauutal. Slater, ano? Ano ang sinabi niya? Mali ba ang narinig ko? Nabuwag ang mukha ni Zainab. Umiiling siya, tumatangging maniwala sa narinig niya. At si Slater, nanigas siya, malaki ang mata, nakatitig sa itaas ng hagdanan, na para bang naghihintay ng hatol. At pagkatapos ay lumabas ako sa itaas ng hagdanan. Sa ilalim ng maliwanag na liwanag ng spotlight, nagsimula akong dahan-dahang bumaba. Nang gabing iyon, hindi na ako si Catherine, ang masunuring manugang na nakasuot ng lumang damit. Nagbago ako. Nakasuot ako ng mahabang wine red evening gown. Bordado ng libu-libong kumikinang na kristal na bumabagay sa aking figura. Ang aking buhok ay nakataas sa isang sopistikadong ayos. Sa paligid ng aking leeg, isang nakakasilaw na kwintas na diamante. Ang aking mukha, na may makeup ng tumpak, ay nagpapatingkad sa aking pulang labi at isang malamig at makapangyarihang tingin. Ang aking pagdadala, ang aking tiwala ay ganap na naiiba. Hindi na ako isang anino, ako ay isang reyna. Nang bumaba ako sa unang baitang, isang bulungan ng pagkamangha ang kumalat sa sala. Namangha sila sa aking kagandahan, sa aking kabataan. Sumabog ang palakpakan, ngunit hindi ko ito pinansin. Ang aking tingin ay tumagos sa karamihan, nakatuon sa iisang punto, ang lugar kung nasaan ang pamilya ng aking asawa, at nakita ko. Nakita ko ang pagbagsak sa kanilang mga mukha. Si Senyora Small, ang malupit na babae, ay nakanganga at gulat na gulat sa takot, nanginginig na para bang hihimatayin. Si Zainab, ang bastos na hipag, ay putlang-putla na parang multo na nakatakip ang kamay sa bibig para hindi sumigaw. At si Slater, ang aking asawa, ang lalaking may pekeng pagmamalaki, ay nanatiling walang kibo na parang isang estatwa ng bato. Ang kanyang mukha ay nagbago mula puti hanggang lila. Tiningnan niya ako, hindi nang may pagkilala, kundi na para bang nakakita ng multo, isang hindi kapanipaniwalang bangungot na naging katotohanan. Dahan-dahan akong bumaba, ang bawat hakbang ko sa marmol ay umaalingaw-ngaw ng matatag. Dahan-dahan akong dumaan sa kanilang tabi. Ilang metro lang ang layo, isang distansya na tila isang bangin. Naririnig ko ang kanilang mabilis na paghinga. Nararamdaman ko ang kanilang panginginig. Hindi ko sila tiningnan. Umakyat ako direkta sa entablado. Tumayo ako sa tabi ng host at kinuha ang mikropono. Tiningnan ko ang sala at sandaling huminto sa sulok kung nasaan sila. Ngumiti ako. Isang nagniningning, ngunit nagyayelong ngiti. Maligayang pagdating sa inyong lahat, sabi ko. Ang aking malinaw at tiyak na boses ay lumakas sa pamamagitan ng mga speaker. Ako si Catherine. Isang kasiyahan na sa wakas ay makilala kayong lahat, lalo na ang aking mga kapitbahay. Ang huling pangungusap ko, puno ng intensyon at sarkasmo, ay parang huling saksak sa kanilang dumudugong puso. Hindi na nakayanan ni Senyora Small. Nanginginig siya at bumagsak sa sahig, walang malay. Ang pamilya ng aking asawa, ang mga nagtamasa sa akin nang ako ay pinipilit mag-ayuno, ay lumulubog ngayon sa pagkabigo at kahihiyan. Sa mismong tuktok ng kaluwalhatian ng kanilang biktima, ang pagbubunyag ay natapos sa pinakakasiya siyang paraan na posible. Sa gitna ng kaguluhan at mausisang tingin ng daan-daang bisita, nanatili ako sa entablado ng kaluwalhatian na may hawak na mikropono. Alam kong mayroon pa akong huling akto sa aking dula, isang pagtatapos na may mga salita, isang espesyal na pasasalamat na inihanda ko para sa mga yumapak sa aking buhay.
Ang paghimatay ni Senyora Small at ang mga sigaw ni Zainab ay nagdulot ng kaunting kaguluhan. Mabilis na kumilos ang medikal na pangkat ng kaganapan. Nagtipon sila sa paligid ni Senyora Small upang bigyan siya ng first aid. Si Slater, pagkatapos ng ilang segundong pamamanhid, ay lumapit sa kanyang ina na may mukhang gulat. Ginising niya ito habang tinitingnan ako ng mga matang nagmamakaawa. Nagmamakaawa na huwag na akong magsalita, ngunit huli na ang lahat. Hindi na ako ang mahinang Catherine, madaling yumuyo ko sa luha o pagmamakaawa. Sumenyas ako sa security team. Maingat silang nagbukas ng daanan at inilabas si Senyora Small, Slater at Zainab sa isang side exit upang hindi makatawag ng pansin. Sa mga bisita, maingat na ipinaliwanag ng host na isang matandang babae ang nakaranas ng pagbaba ng presyon ng dugo dahil sa emosyon. Mabilis na naibalik ang kaayusan. Walang nakakaalam na nagsimula pa lamang ang tunay na lindol. Nang bumalik ang katahimikan sa bulwagan, muli akong nagsalita. Ang aking boses ay malinaw pa rin at mahinahon. Ngunit may bigat na nagpatahimik sa lahat upang makinig, patawad sa pagkaantala. Marahil ay napuno ng emosyon ang kapaligiran ng party, ang ilan sa ating mga bisita, sabi ko na may ngiting puno ng kahulugan. Mga ginang at ginoo. Ngayong gabi dito sa aking bagong tahanan, maraming emosyon ang aking nararamdaman. Ngunit ang pinakamalaki sa lahat ay pasasalamat. Gusto kong pasalamatan ang maraming tao. Salamat sa aking mga kasosyo at collaborator sa kanilang tiwala. Salamat sa mga kaibigan na nanatili sa aking tabi sa mga pinakamahirap na sandali. Huminto ako. Nilibot ng aking tingin ang silid. Ngunit marahil ang pinakamarami kong dapat pasalamatan ay ang aking mga kapitbahay, ang mga nakatira sa tabi ng mansyon na ito. Nagulat ang marami sa aking mga salita. Hindi nila maintindihan kung bakit ko sila binigyan ng ganoong espesyal na pagbanggit. Marahil ay marami ang hindi nakakaalam. Patuloy ko na may mas intimate na tono. Bago ako nakarating dito, nakatira ako sa tabi, ngunit hindi bilang isang negosyante, kundi bilang isang manugang, bilang isang asawa. Isang babae na ang mundo ay ang kusina at 4 na pader. Ang buhay ko noon ay napakaiba. Walang spotlight o evening gowns. Tanging katahimikan at pagpapakumbaba. Nagsimula akong magkwento. Hindi ko binanggit ang anumang pangalan. Gusto kong ikwento sa inyo ang kwento ng isang babae. Isang babae na nagmahal at nagpakasakit ng walang hanggan. Tinalikuran niya ang kanyang karera, ang kanyang mga pangarap, upang alagaan ang isang pamilya na inakala niyang kanyang tahanan. Ngunit nang dumating ang mga paghihirap, nang bumagsak ang karera ng kanyang asawa, siya ang naging target ng lahat ng galit. Ang sanhi ng lahat ng pagkabigo. Tahimik ang silid, nahuli ng aking kwento ang kanilang atensyon. Nakikinig sila. Sinusubukang hanapin ang koneksyon sa pagitan ng kwento at ng makapangyarihang babae sa entablado. Ang babaeng iyon ay tinrato. Nang malupit ng kanyang mga minamahal, sinabi nilang malas siya, na siya ay isang malas, at pinatawan siya ng parusa, isang barbarikong parusa. Pinilit siyang mag-ayuno. Nang marinig ang salitang mag-ayuno, nagkaroon ng bulungan ng pagkamangha. Maniwala ba kayo? Sa gitna ng 21 siglo, isang babae na pinaparusahan ng kanyang sariling pamilya na magutom, kailangan niyang makita silang nagtatamasa ng masarap na pagkain habang kumukulo ang kanyang tiyan. Itinapon pa nga nila ang kanyang pagkain sa sahig at sinabi sa kanya, mas mabuti pa ang pagkain na ito para sa aso kaysa sa iyo. Ang pagkayamot ay makikita sa mga mukha ng mga bisita. Hindi sila makapaniwala sa ganoong kalupit na kwento. Sa mga mahabang gabi ng gutom, patuloy ko, na medyo nanginginig ang boses, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa matinding empatiya sa karakter ng aking kwento, ang babaeng iyon ay hindi bumagsak. Ito ay ang pisikal na gutom, at gayon din ang gutom sa katarungan at respeto, ang nagpagising sa pambihirang tao na nasa loob niya. Narealize niya na walang sino man ang makakapagligtas sa kanya, maliban sa kanyang sarili. Ginamit niya ang kaalamang iniwan niya, ang katalinuhang itinago niya upang lihim na muling itayo ang kanyang buhay mula sa simula. Ginawa niya ang sakit na motibasyon at ang kahihiyan na lakas. Itinaas ko ang aking ulo na may nagniningning na mga mata at, alam ninyo ba, ang babaeng iyon ay sa wakas nagtagumpay. Nilikha niya ang kanyang sariling imperyo. Ipinakita niya na ang halaga ng isang tao ay hindi nakasalalay sa kung paano siya trinato ng iba, kundi sa kung paano niya hinaharap ang pagsubok. At pagkatapos ay bumalik siya. Binili niya ang mansyon sa tabi mismo ng lugar kung saan siya hinuhusgahan, hindi para maghiganti,
kundi para paalalahanan ang kanyang sarili na hindi niya kailanman dapat hayaan ang sinuman na magpasya sa kanyang halaga. Natapos ang kwento, hindi ko na kailangan pang magsalita. Lahat sa silid, mula sa pinakamaalam na negosyante hanggang sa mga kabataang naroroon, ay naintindihan ang lahat. Tumayo sila at isang malakas na palakpakan, taos-puso at matagal, ang sumabog. Hindi sila pumalakpak sa isang talumpati. Pumalakpak sila sa isang kwento ng pagbangon, isang pambihirang lakas ng buhay, at ang pamilya ng aking asawa. Narinig nila ang kwento ng kanilang sariling kahihiyan na inihayag ng masining sa harap ng daan-daang tao. Narinig nila ang mga palakpak mula sa buong silid, palakpak ng paghanga para sa kanilang biktima. Walang insulto o direktang akusasyon, ngunit ito ang pinakakahihiyan at pinakamasakit na parusa sa lahat. Ginawa kong isang nakaka-inspirasyong alamat ang trahedya ng aking buhay. At sa alamat na iyon, sila ay laging magiging mga hamak at kaawa-awang kontrabida. Sa nakakapanindig balahibong inaugural party, ginawa kong isang nakaka-inspirasyong alamat ang trahedya ng aking buhay, sabay na nagbigay ng hindi matitiis na kahihiyan sa pamilya ng aking dating asawa. Ang mga palakpak sa bulwagan ay parang hindi nakikitang sampal sa kanilang mga mukha. Hindi nakayanan ni Senyora Small ang gulat at dinala siya sa bahay ni Slater at Zainab. Akala ko, pagkatapos ng kahihiyang iyon, tahimik silang aalis sa kahihiyan. Ngunit, mga kaibigan, muli kong minamaliit ang kapalaluan at desperasyon ng mga taong nabubulagan ng kasakiman at inggit. Natapos ang party. Umalis ang mga bisita, dala ang aking dramatikong kwento bilang paksa ng usapan para sa mga darating na araw. Pinagpaalam ko ang aking mga huling kaibigan at bumalik sa mansyon na nakaramdam ng malaking ginhawa. Sa wakas, nakalaya ako sa isang mabigat na pasanin, ngunit ang aking kapayapaan ay tumagal ng wala pang isang oras. Si Senyora Small, na ilang oras lamang ang nakalipas ay halos hindi makatayo, ay tila punong-puno ng enerhiya. Wala na siyang hangin ng isang ginang, kundi ng isang tindera sa palengke. Umupo siya sa sahig, sa harap mismo ng malaking gate ng mansyon. Pinupukpok ang sementadong kalsada ng kanyang mga kamay at umiiyak ng malakas. Ay, Diyos ko! Mga kapitbahay, lumabas kayo at tingnan ninyo kung paano sinisira ng masamang manugang ang kanyang biyenan. Pinaglaruan niya kami at ninakaw ang lahat. Sa tabi niya sina Slater at Zainab. Hindi sila sumisigaw, ngunit gumanap sila bilang mga deboto at walang magawang anak. Nagkunwari si Slater na sinusubukang buhatin ang kanyang ina, habang sinasabi, "Ma, wag mo namang gawin ito. Pagtawanan tayo ng mga tao. Uwi na tayo." At si Zainab sa likod ay nagpupunas ng peking luha gamit ang panyo, umiiyak paminsan-minsan. Nagpapalabas sila ng isang perpektong choreograph na dula ng viktimismo. Mabilis na nakuha ng mga sigaw ni Senyora Small ang atensyon ng mga mausisang kapitbahay. Ang ilan na hindi inimbitahan sa party at narinig lamang ang mga chismis ay nagsimulang magtipon. Si Senyora Small, nang makita na mayroon siyang audience, ay kumilos ng mas masigasig. "Siya iyon! Si Catherine!" Sigaw niya. Itinuro ang aking mansyon. Nagkunwari siyang mahirap para linlangin ang aking anak at pakasalan siya. Sa aming bahay, pinakain ko siya, inaral, binigyan ko siya ng lahat, at ngayon na mayaman na siya, bumalik siya para kagatin ang pamilyang kumupkop sa kanya. Ginamit niya ang kanyang mga panlilinlang para sirain ang aking anak at nakawin ang bahay na ito sa amin. Bahay namin ito. Siya ay isang ahas na may balat ng babae. Ang kanyang mga paninirang puri, na sinuportahan ng mga luha at paghihirap ng kanyang mga anak, ay nagsimulang magkabisa. Ang ilang kapitbahay ay nagsimulang magbulungan. Tinitingnan ang aking mansyon ng may pagdududa. Wow, mukha siyang elegante at edukado. Ganyan ba talaga siya? Hindi ka talaga makakapagtiwala sa mga hitsura. Kawawang pamilya. Pinapanood ko ang eksena mula sa security room sa pamamagitan ng mga kamera. Hindi ako nakaramdam ng galit, tanging paghamak. Sa puntong ito, at nakakakilos pa rin sila, ginawa nilang isang kwento ng hindi nagpapasalamat na manugang ang kanilang malinaw na kasamaan, isang paksa na laging mabilis na hinuhusgahan at kinakampihan ng lipunan. "Senyora, gusto niyo po bang lumabas kami para ayusin ito?" Tanong ng security chief. "Hindi na kailangan," sagot ko na may nagyayelong boses. "Hayaan mo silang kumilos. Habang mas maraming sila at mas maraming audience ang makukuha nila, mas magiging kapansin-pansin ang pagbagsak ng telon." Kinuha ko ang telepono
at denial ang isang numero. Attorney Sanz, pumunta ka kaagad sa aking mansyon please. At magdala ka pa ng 2 tao. Sa tingin ko ay magkakaroon tayo ng trabaho. Naghintay ako. Naghintay ako na lumaki ang kanilang audience, na umabot sa climax ang kanilang palabas. Nang malaman kong oras na, tumayo ako at inayos ang aking damit. Hindi na ako nakasuot ng gown. Isinuot ko ang isang eleganteng puting pantsuit, profesional at makapangyarihan. Sumenyas ako sa security chief na buksan ang gate. Batiin natin ang pamilya. Dahan-dahang bumukas ang mabigat na bakal na gate. Lumikha ng maliwanag na entablado ang mga ilaw sa hardin. Lumabas ako, kasama ng 2 matangkad at nakaunipormeng guwardya at ang aking abogado, si Ginoong Sanz, na may dalang maleta. Ang aming profesional at kahanga-hangang paglabas ay nagpatahimik sa mga tao. Huminto bigla ang palabas ni Senyora Small. Nananatili siya nang makita ako, ngunit nilamon ng desperasyon ang takot. Sa suporta ng mga tao, muli siyang sumigaw. Sa pagkakataong ito, mas malakas. Ayan ang ahas! Lumabas siya. Dinala niya ang kanyang mga maton at abogado para takutin ang isang mahirap na matandang tulad ko. Wala akong sinabi. Sumenyas ako kay Attorney Sanz. Humakbang siya pasulong at sa malinaw at profesional na boses na lumalamon sa mga sigaw ni Senyora Small, nagsalita siya. Magandang hapon po, Senyora Small. Magandang hapon po, Ginoong Slater. Binibining Zainab. Ako po si Sanz, ang abogado ni Binibining Catherine. Naitala po namin ang lahat ng inyong kilos at salita. Ipinakita niya ang isang telepono na nagre-record. Una sa lahat, ang inyong kilos, sumisigaw at gumugulo sa kaayusan ng publiko, ay maaaring parusahan sa administratibo. Pangalawa, at mas mahalaga, ang inyong mga pampublikong akusasyon na nagbibintang kay Binibining Catherine ng mga krimen ng pandaraya at maling paggamit ay bumubuo ng krimen ng paninirang puri na itinatakda sa ating Kodigo Penal. Para sa krimeng ito, maaari kayong maharap sa parusang pagkakakulong. Nanginginig ang mukha ni Senyora Small. Nagsimulang umatras ang mga kapitbahay. Natakot, natanto nilang hindi ito isang simpleng alitan ng pamilya. At ang isang manugang na naninirang puri sa kanyang biyenan ay walang parusa. Sinubukan niyang magdahilan. Ngumiti si Attorney Sanz ng may ironya. Ginang, para sa batas, walang konsepto ng biyenan o manugang. Mayroon lamang mga mamamayan. At sinumang mamamayan na naninirang puri sa iba ay dapat managot sa batas. Ang kanyang mga salita ay parang isang malamig na tubig para kina Senyora Small at sa mga mausisang kapitbahay. Ang komprontasyon sa aking gate ay ganap na nasa aking kontrol. Hindi ko kailangan magsalita. Ginamit ko ang batas at ang pagiging profesional upang durugin ang kanilang katawa-tawang palabas sa pinakamakukumbinsi na paraan na posible. Nahayag sa pamamagitan ng abogado, pinagbantaan ng kulungan, at inabandona ng mga kapitbahay na ngayon ay tinuturo siya, kinailangan nilang umatras ng may kahihiyan. Akala ko, iyon na ang huling pagkakataon na kailangan kong harapin sila, ngunit, mga kaibigan, ang karma minsan ay hindi kaagad. Dahan-dahan nitong pinipilit ang biktima nito hanggang sa walang takas muling nagmamakaawa sa kanyang biktima. Pagkatapos ng nakakahiya at bigong iskandalo ng gabing iyon, ganap na nawala ang pamilya ng aking dating asawa. Hindi na sila naglakas loob na lumapit sa aking bahay. Ang takot sa batas ang nagpigil sa kanila. Wala na akong ginawa. Hindi ako naghain ng reklamo. Hindi ko gustong sayangin ang aking oras o enerhiya sa kanila. Nakatuon ako sa aking trabaho, sa aking bagong buhay. Hinayaan ko ang karma at ang kanilang sariling mga pagkakamali sa nakaraan ang magpasya sa kanilang kapalaran. At ang batas ng sanhi at epekto ay kumilos ng walang awa at makatarungan. Ang pagkabigla sa party at ang kahihiyan sa aking pintuan ang nangingibabaw na dahilan ng kaunting espiritu na natira kay Slater. Nawalan siya ng lahat ng motibasyon. Sa pagkabangkarote ng kumpanya, nalulong siya sa alak, umiinom araw-araw at inabandona ang lahat. Si Senyora Small, pagkatapos ng trauma, ay bumagsak din. Hindi na siya ang kalkulado at nakakatakot na babae noon. Ginugol niya ang buong araw sa bahay na nagrereklamo. Sinisisi ang kanyang anak sa pagiging walang kwenta. At pagkatapos ay muli, ang aking kamalasan, sa pagkasira ng kanyang pamilya. Ang bahay na kanyang ipinagmamalaki ay naging isang madilim at walang buhay na lugar. Si Zainab, na sanay sa isang marangyang buhay,
nang walang pera para sa kanyang mga kapritso, ay naging iritable at mapait. Nabuhay sila sa isang vicious cycle ng kasalanan, pagtutol, at desperasyon. At pagkatapos ay nangyari ang hindi maiiwasan. Ang napakalaking utang na mayroon ang kumpanya ni Slater sa bangko ay natapos. Sa ganap na pagbagsak ng negosyo, wala siyang anumang posibilidad na magbayad. Ang bangko, pagkatapos ng ilang walang saysay na abiso, ay nagsimula ng mga legal na pamamaraan. Kinumpiska nila ang lahat ng ari-arian ng kumpanya at ang personal na ari-arian na inilaan ni Slater bilang collateral, kasama na ang bahay kung saan sila nakatira. Isang umaga, dumating ang korte. Binasa nila ang eviction order at binigyan sila ng 1 linggo upang lumisan sa tirahan. Iyon ang huling dagok na tuluyang sumira sa kanila. Nawala sa kanila ang kumpanya, ang karangalan, at ngayon pati na rin ang kanilang huling kanlungan. Opisyal silang naging mga walang tahanan. Nalaman ko ang balita nang hindi ko na kinailangan itong hanapin. Sinabi sa akin ng mga dating kapitbahay. Nakinig ako ng tahimik, nang walang pakiramdam ng kasiyahan. Alam kong ang wakas na ito ay hindi maiiwasan. Ito ang resulta ng kanilang maling pagmamalaki, kanilang kawalan ng kakayahan, at ang kasamaan ng kanilang mga puso. Sa kanilang desperasyon, wala na silang malalapitan. Ang mga kamag-anak at kaibigan na dating madalas bumisita sa kanilang bahay ay iniiwasan na sila ngayon na parang salot, walang nag-alok ng tulong sa kanila. At pagkatapos, sa ilalim ng balon, nang mawala na ang lahat, naisip nila ako. Ang taong kanilang hinusgahan at itinanggi ay naging kanilang tanging pag-asa. Lumapit sila sa akin. Sa pagkakataong ito, hindi para gumawa ng gulo, kundi para magmakaawa sa pinakakaawa-awang paraan. Hindi sila makapasok. Pinigilan sila ng mga guwardya sa gate. Nananatili sila doon sa ilalim ng sikat ng araw sa loob ng ilang oras. Si Senyora Small, Slater, at Zainab, ang 3 taong dating mapagmataas at elegante, ay mukha na ngayong payat at gusgusin. Umupo si Senyora Small sa semento na umiiyak. Si Slater at Zainab ay nanatiling nakatayo na nakayuko, hindi naglakas loob na tumingin sa kahit sino. Ang security chief ay dumating upang mag-report sa akin. Tinanong niya ako kung gusto kong papasukin sila. Nanatili akong tahimik ng matagal. Isang bahagi ko ang gustong huwag silang pansinin. Hayaan silang tikman ang kapaitan na nararapat sa kanila. Ngunit pagkatapos ay ang larawan ng aking ama, matanda at seryoso, ay pumasok sa aking isipan. Alam kong, gaano man sila kasama, si Slater ay naging asawa ko. Ayaw kong maging labis na malupit. Papasukin mo sila, sabi ko sa guwardya. Maghanda ka ng tubig at pagkain para sa kanila. Paghintayin mo sila, hindi ako lumabas kaagad upang salubungin sila. Pinaghintay ko sila upang maranasan nila ang pakiramdam ng kawalan ng katiyakan at pagkabalisa, ang pakiramdam ng pag-asa sa kawanggawa ng iba, ang parehong pinagdusahan ko sa loob ng maraming taon. Pagkalipas ng ilang oras, sa paglubog ng araw, tahimik akong bumaba sa sala ng paghihintay. Pagpasok ko, tumayo silang 3. Tiningnan nila ako ng may halong takot at pagmamakaawa. Nang hindi ako naghihintay na magsalita, si Senyora Small ay nanginginig na lumapit sa akin na may intensyong lumuhod. Catherine, anak, nagmamakaawa ako sa iyo. Pinigilan ko siya sa isang kumpas. Huwag ninyo po gawin iyan, Senyora. Hindi na po tulad ng dati ang mga bagay. Umupo ako sa sofa sa harap ng may kalmadong hangin. Sabihin ninyo sa akin kung ano ang gusto ninyo mula sa akin. Si Slater ang nagsalita na may nanginginig na boses at puno ng kahihiyan. Catherine, wala na kaming bahay ng aking ina. Kinuha na ng bangko ang lahat. Hindi namin alam kung saan kami pupunta. Catherine, nagmamakaawa ako sa iyo. Pakiusap, kaawaan mo kami at bigyan kami ng daan. Ang pagmamakaawa na lumabas sa bibig ng lalaking minsan ay itinapon ng aking pagkain sa sahig ay tunog na nakakatuwa at mapait. Ang kanilang pagbagsak ay ganap na. Walang lunas. Sa harap ng mga taong yumapak sa aking buhay. Ngayon ay nakayuko ng kaawa-awa sa harap ko. Alam kong dumating na ang oras upang gumawa ng huling desisyon, upang tapusin ang lahat ng utang sa nakaraan. Nakatitig ako sa komportabling sofa. Tahimik na pinagmamasdan ang 3 tao sa harap ko, si Senyora Small, Slater, at Zainab. Nangayayat sila, gusot ang mga damit. Ang kanilang dating pagmamayabang ay nawala, nagiiwan lamang ng kahirapan at desperasyon. Ang pagmamakaawa ni Slater para sa 100 ay umaalingaw-ngaw pa rin sa marangyang sala, nakakatuwa.
Mayroong panahon na ako rin ay naghahanap ng isang daan mula sa kanila, at ang tanging natanggap ko ay kahihiyan at pagtanggi. Isang bahagi ko ang gustong tumawa ng malakas, sabihin sa kanila na iyon ay karma, ang presyo ng kanilang kalupitan. Gusto ko silang iwanan, hayaan silang maranasan ang pakiramdam ng kawalan ng bubong, magpagala-gala sa mga lansangan, tulad ng kanilang ginusto para sa akin. Walang duda, masarap gawin iyon. Ngunit pagkatapos, nang makita ko ang tumatandang mukha ni Senyora Small at ang nawawalang ekspresyon ni Slater, hindi ko nagawa. Hindi ko na nakita ang imahe ng taksil na asawa. Sa kabila ng lahat, siya ang lalaking minsan kong minahal, at higit sa lahat ayaw kong maging tulad nila. Lumaban ako sa loob ng 5 taon, hindi para maging isang malupit at mapaghiganti na bersyon ng pamilya ni Slater. Bumangon ako para makatakas sa putik ng galit, hindi para magpatuloy sa paglubog dito. Huminga ako ng malalim at nagsalita. Ang aking boses ay hindi na malamig, ngunit hindi rin mainit. Ito ay payak na katahimikan ng isang tao na nasa isang ganap na kakaibang posisyon. 100? May mukha pa kayong banggitin ang mga salitang iyan? Natigilan silang tatlo at yumuko. Binigyan ba ninyo ako ng 100 noon? Patuloy ako na may mas matalim na boses. Nang sinisisi ninyo ako sa inyong sariling pagkabigo, inisip ba ninyo ang aking daan? Nang ginawa ninyo ang palabas na iyon, at nang itinapon ninyo ang aking pagkain sa sahig at pinilit akong mag-ayuno, inisip ba ninyo na kung wala ang aking sariling resources, baka namatay ako sa gutom at lamig sa kalsada? Ang bawat tanong ay isang martilyo sa kanilang mga konsensya. Kung mayroon pa man, nagsimulang umiyak si Senyora Small, nanginginig si Zainab at muling lumuhod si Slater. Alam kong kasalanan ko ang lahat ng aking pamilya. Hindi ko maglakas loob na humingi ng tawad sa iyo. Hinihiling ko lang po sa iyo na bigyan mo ang aking ina at ang aking kapatid ng tirahan. Aakuhin ko ang lahat ng kasalanan. Tiningnan ko siya at pagkatapos si Senyora Small, tumayo kayo, sabi ko sa aking dating biyenan. Sa puntong ito, ang pag-iyak ay walang silbi. Hindi ko kayo idedemanda at hindi ko rin hahayaan na magpalimos kayo sa kalye. Hindi dahil sa kabutihan, kundi dahil ayaw ko nang marumihan ang aking mga kamay. Sumenyas ako sa aking sekretarya. Nagdala siya ng isang folder at isang ballpen at inilagay sa mesa sa harap nila. Ito ang aking huling desisyon. Makinig kayong mabuti dahil isang beses ko lang ito sasabihin. Huminga silang tatlo. Una, bibigyan ko kayo ng halagang 1,000,000 piso. 1,000 PHP. Hindi ito malaki, ngunit sapat na para makabalik kayo sa inyong baryo sa probinsya, makabili ng maliit na lupa, makapagtayo ng isang simpleng bahay, at magkaroon ng kaunting kapital upang makapagsimulang muli. At Slater, kailangan mong pirmahan ang mga papeles ng diborsyo ngayon din. Ituring mo itong huling regalo ko sa iyong pamilya. At pangalawa, ang pinakamahalagang kondisyon, diin ko, tinitingnan silang isa-isa. Kunin ninyo ang perang ito at umalis kayo kaagad sa lungsod na ito. Huwag na kayong magpakita sa akin kailanman. Hindi ko na gustong marinig ang inyong mga pangalan. Kung lalabagin ninyo ang kasunduang ito, kung muli kayong magdudulot ng kahit pinakamaliit na problema, lahat ng security footage, ang mga testimonya ng mga kapitbahay tungkol sa ritual ng paglilinis at mga ebidensya ng psychological abuse ay direktang pupunta sa aking abogado. At pagkatapos, hindi lamang kayo mawawalan ng pera, kundi pati na rin ang kalayaan. Naintindihan? Nanatili silang tahimik, ngunit ang kanilang nanginginig na pagtango ay nagbigay sa akin ng sagot. Wala silang ibang pagpipilian. Pinirmahan niya ang diborsyo at ang kasunduan. Kinuha nila ang tseke na 1,000,000 piso, 1,000,000 PHP. Nang sila ay aalis na, bumaling si Senyora Small at tiningnan ako ng may halong kahihiyan at sama ng loob. Bakit? Bakit mo ito ginagawa? Bakit hindi ka naghihiganti? Tiningnan ko siya at sa unang pagkakataon ay ngumiti ako ng may tunay na katahimikan. Dahil hindi ako tulad ninyo. Ang paghihiganti ay para sa mahihina, para sa mga nakakabit pa rin sa nakaraan. Ako, sa kabilang banda, ay may kinabukasan na hinaharap. Ang buhay ko ngayon ay may mas mahahalagang bagay kaysa sa pag-aalala sa inyo. Pagkasabi nito, tumalikod ako at umalis, nang hindi lumingon. Nang gabing iyon, nakatayo sa aking balkonahe, tinitingnan ang tahimik na hardin, nilanghap ko ang sariwang hangin. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakaramdam ako ng tunay na kapayapaan.
Hindi ko na naramdaman ang bigat ng sama ng loob o ang pagdurusa ng nakaraan. Ang kwento ni Catherine, isang mahabang paglalakbay ng luha at kahihiyan, ngunit gayon din ang pambihirang lakas at determinasyon, ay natapos na. Ang kwentong ito ay nagiiwan sa atin ng mahahalagang aral, hindi lamang para sa mga kababaihan, kundi para sa ating lahat sa landas tungo sa kaligayahan at pagpapahalaga sa sarili. Ang kwento ni Catherine ay nagpapakita sa atin ng isang malupit, ngunit totoo, na katotohanan. Ang pasensya at sakripisyo ay hindi laging ginagantimpalaan ng pasasalamat. Sa ating kultura, madalas na itinuturo sa mga kababaihan na maging masunurin, magsakripisyo para sa pamilya, magbigay ng kaunti para sa kapayapaan ng tahanan, umatras para sa mas malaking kabutihan. Ang mga ito ay kapuri-puring pagpapahalaga, ngunit ang kwentong ito ay isang babala rin. Ang bawat pasensya ay may limitasyon. Kapag ang ating sakripisyo ay ipinapalagay na, kapag ang ating kabutihan ay inaabuso, at ang ating dignidad ay niyuyurakan, oras na upang huminto at tanungin ang sarili kung ang sakripisyong iyon ay talagang sulit. Ang pananahimik sa harap ng kawalan ng katarungan ay minsan hindi kabutihan, kundi pakikipagsabwatan na nagpapahintulot sa kasamaan na lumago. Ang limitasyon ng pasensya ay pagmamahal sa sarili. Huwag mong kailanman hayaan ang sinuman, kahit ang taong pinakamamahal mo, na agawin ang iyong dignidad. Dahil sa pagkawala nito, mawawala ka sa iyong sarili. Ang pangalawang dakilang aral ay ang kapangyarihan ng autonomiya at kaalaman. Bakit nakaya ni Catherine na baliktarin ang sitwasyon sa ganoong kamanghamanghang paraan? Hindi ito dahil sa swerte, kundi dahil handa siya. Ang insurance sa buhay na ibinigay ng kanyang ama ay hindi lamang pera. Ito ay kaalaman, kasanayan, isang paraan upang makapagtiwala siya sa sarili. Ito ay nagpapaalala sa atin, lalo na sa mga kababaihan, na hindi tayo dapat tumigil sa pag-aaral, sa pagpapabuti. Buuin ang iyong sariling karera, ang iyong pinansyal na kalayaan, gaano man kaliit, dahil kapag ikaw ay financially independent, ikaw ang may-ari ng iyong buhay, mayroon kang kapangyarihan sa pagpili, isang boses, at walang sinuman ang makakagamit ng pera o material na ari-arian upang kontrolin ka. Ang kaalaman at pinansyal na kalayaan ang iyong pinakamahusay na sandata, ang iyong pinakamatalim na sandata laban sa mga bagyo ng buhay. At sa wakas, ang aral tungkol sa paghihiganti at pagpapatawad. Nang si Catherine ay nasa tuktok ng kapangyarihan, na may kakayahang durugin ang kanyang mga umaapi, ano ang pinili niya? Hindi niya sila ipinadala sa kulungan, ni hindi niya sila iniwan sa kalye. Pinili niya ang ibang landas, hindi isang madaling pagpapatawad, kundi isang matalinong pagkakabukod. Hindi niya pinatawad ang kanilang mga aksyon, ngunit pinatawad niya ang kanyang sarili. Pinili niyang palayain ang kanyang kaluluwa mula sa mga kadena ng puot upang makapamuhay ng payapa. Mga kaibigan, ang pagpapakain ng puot ay tulad ng pag-inom ng lason at umaasang mamatay ang iba. Kinakain lamang tayo nito at sinisira sa loob. Ang pinakamatamis na paghihiganti ay hindi ang makita ang iyong kaaway na nagdurusa, kundi ang mamuhay ng isang buhay na napakapuno at masaya na ang kanyang pag-iral ay maging walang saysay para sa iyo. Gawin mong mga baitang ang mga batong ibinabato sa iyo upang makarating sa isang bagong antas. Ang iyong tagumpay at ang iyong kapayapaan sa loob ang pinakamakapangyarihan at makabuluhang paghihiganti. Ang buhay ay may sariling katarungan. Ang mga naghahasik ng hangin ay umaani ng bagyo. Hindi natin kailangan silang parusahan gamit ang ating sariling mga kamay. Mamuhay ng mabuti at tapat at magtiwala na ang panahon at ang buhay ang magiging pinakamatarungang hukom. Ituon ang pansin sa pagbuo ng iyong sariling kaligayahan dahil karapat-dapat ka sa pinakamahusay.